Hello mga Totot ka-DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ano po? On this episode ay ating pong pag-uusapan ito pong ating DC na electric fan na unti-unti pong humina at hanggang sa tuloy na huminto. At akin pong nakita na ang problema ay nandito sa controller. Now, ang problema po dito sa ating BLDC na electric fan, maganda po sana ang performance niya. Pero problema nga itong kanyang controller. So wala akong makita sa online itong klaseng controller, kaya ako yung naghanap po ng compatible na unit sa kanya. So linisin po muna natin para makita natin yung kanyang mga connection. Alright. Ang ganda po sana itong controller, kaso yan, wala na pong click. Magganit na po yan pag iniikot niya yung kanyang controller. So ito po yung 824 volt na 3-wire motor PWM na ating speed controller. Tingnan po natin kung compatible siya. Sa voltahe okay naman po, 8 to 24 ay 12 volts po yung ating BLDC. So tama-tama po siya. Alright. So sa tingin parang magkaiba configuration niya, pero kung makikita po ninyo ang kanyang mga connection na 3 wires yung kanya pong sa motor. So pareho po nung ating luma. At dalawa naman yung input. Yan, input supply. Yan. So sa tingin ko ay compatible siya. Kasi 3 wires po yun sa motor niya. Yun po mahirap hanapin. 3 wires sa motor. Kaya kung maghahanap kayo, kung 2 wires lang, 2 wires. Kung 3 wires, 3 wires po hanapin nyo sa motor. Nandun po ang kanyang technique sa paghahanap ng mga compatible na controller. At yung voltahe po, of course. At yung pong connection. So kung makita po natin itong connection niya dito sa motor, turo natin. Yan po yung BCC, yung voltage at the common connector o yung kanyang positive. Ito po yung ground, negative line. At po yung VOL, yan po VOL. Ibig sabihin volume, output load, test the speed po yan. Speed po yan kung ating kukontrolin ng kanyang ikot. So meron naman siyang level. Mga level naman po yan, kaya magaguide tayo kapag natin po yan nalagyan ng connection. Pareho po siyang may level. Alright. Now kung makita nyo, magkaiba nga po ang kanyang manner ng pagkaka-connect. So magkakaroon po tayo ng 2 wire dito. So alisin po natin ito. Ito po yung DC male power plug connector. Ayan. Male connector po yan. So ikakabit natin siya rito. So kailangan natin siyang putulin. At dito naman po yung sa motor. 3 wire din po, kaya tamang-tama. Now tinanggal na po natin yung kanyang balot na maliit dito. Tinugatan natin siya ng konti para ma-check po natin, ma-double check natin yung kanyang polarity. Napaka-importante po malaman natin polarity muna, kasi po baka mamali tayo, sira po kagad ang controller pag namali po tayo ng polarity. Sa continuity function po natin ilagay. Medyo po kasi dugtong na ito kaya hindi tayo nakakasigurado kung tama yung wire coding niya. Kulay black is ground. So check natin. Nasa labas po ang ground yan sa connector. Itong labas yan. Okay. Alright, good. Yan po ang kanyang ground. So medyo may sunog na po siya dito. Sa talagang may problema na rin yung wire niya. Yan. Kaya hindi na natin siya isasama pag pinutol natin mamaya. Baka magka-problema pa. Alright. So yan, putol na po natin siya. Yan yung may itim, hindi natin sinama. I-connect na natin dito sa kanyang input. Mukhang malaki yung butas niya. Ang liit ng wire natin baka humulagpos ito. Okay, medyo itaas natin yung isa. Yung sa positive medyo nakalubog yung kanyang screw.
So kailangan nyo po dito maliliit na screwdriver. Kung may maliit kayong screwdriver, yun lang po ang gamitin nyo. Medyo nakalubog, iangat natin, hindi makakapasok yung ating wire. Okay, alright. So double check din po natin to ulit, PCB natin. So yan, 8 to 24 volts. Ayun yung kanyang positive sa kanan, negative sa kaliwa. Alright. Medyo alanganin tayo, medyo ayusin na natin tong ating wire para isang kabitan lang. Baluktot natin ng konti yung dulo para medyo kumapal siya ng konti at nang gumanda ang kanyang kapit sa loob pagkakaipit sa kanya. Mas maganda po yung magandang ipit para hindi mag-loose. Laki kasi ng butas niya eh. Yan. Okay, siguraduhin lang natin siya nakatama yung kanyang wire, yung bare wire. Okay. Yan. Okay na, alright. So ito namang isa. Alright. So alisin muna natin to at ating puputulin din siya para natin maikabit. So yan po, naikabit na natin. Ganun din ang ginawa natin kumukha nung kaninang nauna. So yan po yung connection niya. Ginamit natin level niya into ang positive, ground, at yung po speed. Alright. So try natin kung gagana na siya. At magamit na uli natin itong ating matipid na electric pan. Napakatipid po nito. Nasa 21 lang po ito. 18 to 21 volts ang watts pala. I mean. So napakatipid. So magandang klase din po itong ganitong klaseng BLDC na electric pan. Controller nga lang po ang medyo problema pag nasira, pero ayan po, baka tumama tayo sa ating replacement. Meron na kaming makukuha replacement. Check natin. Alright, lumana na siya. Publishin natin ng konti para sinunuot. Ayan. So ayan po, okay po yung ating controller na nakuha replacement. At ang ganda na po ng performance na ating electric pan. So, hanggang dyan na lang po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. At hanggang sa muli, bye bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi. Paalam!